So yung part 3 ng electromagnetics 1, electromagnetics 1 is about coordinate systems and transformation. So papakilala ko sa inyo yung, hindi, alam niyo na yun. Yung dalawa pang coordinate system aside from, ano yun, Cartesian, aside from Cartesian coordinate system, yung cylindrical tsaka spherical, no? Etong tatlo na to talaga yung ginagamit. Although marami pa diyan, no? May elliptical pa pero hindi na ano 'yan, hindi na tinatanong 'yun, hindi na sinasama. Okay. May iba pang coordinate system pero itong tatlo talaga yung common, no, na ginagamit. Okay? Transformation kasi pwede mo i-convert yung Cartesian to cylindrical, cylindrical to spherical o Cartesian to spherical and vice versa, no? Vice versa. Okay? Yun. Kabaliktaran. It's either nagta-transform ka ng vector to vector o ng point lang. Okay? Ng bawat coordinate system. Okay? So, recall natin yung Cartesian coordinates x, y, z. Ito yung ano nila, di ba? Ito yung variables niya. So, baka dito hindi na ako gumamit ng I, J, K o kaya I hat, J hat. Ang gagamitin ko na unit vector is A sub x, A sub y, tsaka A sub z. Okay? So, yung vector A, pwede pa rin i-present ng nakaganito or yung ganito. Okay? So, vector A is equal to or vector A is equal to that. Okay? Still, AX, AY, and Z are the unit vectors in X, Y, and Z direction. Its magnitude can be solved by this formula. Okay? Nabigay ko na sa inyo. And then, yung ranges ng X, Y, and Z, of course, sa X, Y, and Z, ito yung X, di ba? Ito yung Y, ito yung Z. Meron din tong negative part, no? Yan. Diretso lang yan. So, wala katapusan. Ay, sorry na. Okay. So, lahat yan. X, Y, Z. So, ito, negative X, papunta to sa negative Y, ito sa negative Z. So, pareha silang infinite. From negative infinity to infinity. Yung pwede mong ilagay na points. Okay? So, yan. Still, yung AX, these are called component vectors. Yan, component vectors yan. And itong mga AX, AY, AZ, these are called the components. And sa cylindrical coordinate system, so ito na tayo. Okay? So, dahil marami tayong pwedeng isolve na cylindrical symmetry or in cylinder form, kahit na sa IMAGS 2, no? Kaya, magagamit talaga natin tong cylindrical coordinate system. Regardless kung 1/4 man yan ng cylinder, 1/2, 1/8, o gaano kaliit. Pero kung part ng cylinder or any cylindrical symmetry, solvable yan by using the cylindrical coordinate system. Okay? So, yung location of a point in space is uniquely defined by 3 variables. So, ito, hindi x, y, z. Okay? Although, yung z, meron siyang z, no? Yung pa rin yun. Okay? Rho, pi pala to, pi. Rho. Tama. Ito yung rho. Tapos ito, pi, no? Pi. No? Tapos so z talaga yan. Ganito, no? Pag tumingin kayo sa ibang reference, kahit dyan sa website, no? Yung iba, aryan na maliit. Pero, karamihan kasi rho ang gamit, no? Bamalito kayo, sa spherical may r din. Kaya dito ko nalalagay yung rho, kasi yung r, mas bagay dun talaga sa pang spherical, yung pang radius niya yun. So, itong rho, pi, tsaka z, ito yung pang cylindrical coordinate system. Pag dinefine natin yung bawat isa, yung rho, tandaan nyo
radial distance siya sa XY plane. Sa XY plane. Okay? Di ba? Three coordinate system to, no? Dito lang yan yung XY, no? Dito sa baba, XY. Ito yon. Okay? Ito yon. Ayan yung rho. Okay? Ayan yung rho. Pangit yung green, Ayan, black na lang. Ayan, yan. Ayan yung rho class. Okay? Radial distance sa XY plane. Unless, nagkaroon na siya talaga ng, ng height, ng Z. Yun yung height, no? Z. Z. So, yun yung pagka-define sa Z, no? So, ito yung magiging height ng iyong figure. Okay? So, ganun pa rin. Pantay pa rin, no? Ito pa rin yung length ng rho. Okay? Siya pa rin yun. So, tapos, ito yung height, yung Z. Okay? Yung Z. And then, yung pi, so, ang basa pala niyang pi. Dati yung tawag ko niyang phi. Pi pala yan, pi, sorry. So, yung pi, that is starting from the positive x-axis, okay, rotating, ano ba to? Counterclockwise, no? Counterclockwise direction, okay? Kung halimbawa, less than 90 degrees, ito lang yon yung pi niya, okay, yung angle niya. Okay. Kung 90 degrees naman siya, edi ito, hanggang dito yan, no? Kung 360, di isang ikot na yon. Makabuo ka na ng cylinder nun. Kapag ang pi mo ay 90 degrees lang, 1/4 lang ng cylinder yon, no? Okay? Siyempre, kung 180 degrees, di ba, ito yung continuation ng x. Di kalahati ng cylinder yung magagawa mo doon. Okay? So, yun. Ang tawag sa kanya, azimuthal angle. No? Azimuthal angle. Azimuthal angle. It's measured from the positive x-axis. Yung positive, Okay? Positive. Yung negative. Okay? So, yung ranges ng rho is 0 to infinity kasi from the origin, kahit ano naman, wala naman limit yan. Okay? Siya yung para magiging radius ng cylinder. Okay? Para magiging radius. Kaya radial distance ng XY plane. Okay? Then next yung pi, 0 to 2 pi. No? Ibig sabihin, hanggang isang ikot yan. Okay? So hanggang isang ikot para makabuo ng cylinder. Kung half lang ng cylinder, di hanggang pi lang. Kung 1/4 lang, that is hanggang pi over 2. No? And then yung Z, parehas ito nung sa Cartesian, no? From negative to positive infinity yan. Okay? Ibig sabihin, ang cylinder mo pwedeng umabot sa negative part. Okay? So, yung pinapakita dito, ayan, is yung kanyang, yung isang part ng cylinder, a cylindrical symmetry. Okay? So, kung titignan nyo mabuti, ano ang unit vector pagdating sa cylindrical coordinate system? Although XYZ pa rin yan, pero ang unit vector na yan is ganun pa rin. Aero, kung ano yung ano niya dito. Rho, may aero yan. Aero. Di ba ito yung direction ng rho? So may one unit na magnitude siya na ano diyan, no? Aero, no? Ano ba A? Yan. Aero. Okay. So ang direction ng aero, kung ano yung direction ng rho. Okay? Ayan, kung nandito siya, di ba? Nandito yan, no? Since ito yung ano niya, no, height niya. So ito yung direction ng aero. Okay? Tapos ano naman yung direction ng pi, ng A pi? Okay? Since papunta to counterclockwise, no? Actually paikot, no? Kung halimbawa, nandito na siya, no? Papunta doon. Okay? So papunta dito. Okay? And they are 90 degrees with respect to rho. Yan. Pareha silang, they are orthogonal with each other. Okay? Tapos, ano direction ng AZ? Ganun pa rin. Yung direction ng yung pataas. Okay? Pag tandaan nyo, pwede rin yung pababa, negative lang. Yung arrow, pwedeng pabalik, negative lang. Yung A pi,
So, pwede rin dito, pero negative lang. Yun ang direction nila, no? Okay? And they are, what? 90 degrees also with respect to each other. No, yung AZ tsaka A pi, 90 degrees yan. Ganun din to. Ganun din tong A pi to AZ, 90 degrees. They are orthogonal with respect to each other. Katulad nung XYZ, AX, AY, tsaka AZ. Both of those in unit vectors are all orthogonal to each other. Okay? Kahit dun sa spherical. Okay. So, still cylindrical. Yung magiging component nila is ito. A rho, A pi, tsaka AZ. Take note yung A rho at tsaka yung AZ, this will be a length. Okay? But yung A pi is an angle. No. Actually, an angle. Okay. So, ito naman yung component vector niya. Okay. So, ganun na ganun pa rin. No? Kung ano yung variable rho, pi, z. So, ganun din yung pagkakaayos niya. And then, yung pagkuha ng magnitude, ganun pa rin. Square root of their sum of squares of their components. Yung tatlong components. Okay. At dahil mutually perpendicular sila or orthogonal pa rin sa isa't isa, yung dot product na magkaparehas is equal to 1. Why? Kasi 1 times 1, yung kanilang magnitude, times cosine, di ba? Pag dot product, cosine of 0, which is equal to 1. Okay? Pero pag magkaiba, that is equal to 0. Kasi they are 90 degrees with respect to each other, so cosine of 90 will become 0. Okay? Yung dot product nila magiging 0 kapag magkaiba yung dalawang unit vector. Okay? Kapag naman cross product, ganun pa rin. Cross product ng dalawang unit vector, para hala na ganun. So, ang pagkakasunod niyan, rho, pi, tsaka z. No? A rho cross A pi is AZ. A pi cross AZ is A rho. Okay? Tapos, AZ cross A rho is A pi. Okay? So, ganun. Kabaligtaran, kapag A rho cross AZ, that would be negative A pi. So, yung kabaligtaran. Okay? And then, take note of this relationship of Cartesian coordinates to cylindrical coordinates. Okay? So, tandaan nyo to. Kung Cartesian to cylindrical. So, ibig sabihin, paano pag given yung x, y, z? So, paano natin kukunin yung rho, yung pi, yung z? Yung z, walang problema kasi kakopyahin nyo lang. Z equals to z. Okay? Yung rho, ganito lang yon. Since nasa ano yun, no? XY plane, no? Dito na lang natin tignan sa taas, wag na sa baba. Ganun din naman yun, no? So, lumalabas, kung ito yung value ng x, ito yung value ng y, y. Okay? And then ito yung rho, yung radial distance niya. So, Pythagorean theorem lang yan. Rho squared is equal to x squared plus y squared. So, rho is equal to the square root of x squared plus y squared. Kaya naman laging positive dapat yung sagot na rho. Okay? Then yung pi, di ba ito yung pi niya? Ito yan. So, ito yun, pi. Okay? So, pag kinuha natin yung triangle na yan, ito yun. Okay? Ano ba yun? Page ko na, gayahin ko na nga na. Yeah. Ito yung hypotenuse, rho. Ito yung x, ito yung y. No? So, yung pi is equal to, given yung xy given yung xy. So, ibig sabihin, para makuha yung ano, huwag mo na padanin sa rho. Okay? So, that is tangent. Tangent of pi is equal to
opposite over hypotenuse. Okay? Or that is equal to arctangent of y over x. Okay? Y over x. Tandaan nyo lang, kapag yung x ay negative, no? X ay negative. Okay? Mag-add kayo ng plus. Ay, mag-add ng plus. Sorry. Mag-add kayo ng, magsusubtract ng y 180 degrees. Ayan. Okay? So, yun. Unless, kapag tinype nyo sa calculator, halimbawa, nag-convert kayo, no? O hindi mo na kailangan mag-add ng 180 o mag-minus. Kasi automatic na yun sa calculator. Okay? Pero yung mano-mano lang solving ng ganito, saka kayo mag-add o subtract ng 180. Okay? So, yun. Mayroon, may bakante pala dito. If x equals 3, y equals 4, ano daw yung pi? Pa-solve na to. X equals 3, y equals 4, ano daw yung pi? Arctangent of y over x. That is 4 over 3. Ano yan? 53. Yan. 53.13 degrees. Tama? Yan. Hindi naman ba negative yung x, kaya hindi na kailangan mag-add or subtract ng 180. Okay? Kasi pag x mo ay negative 3, tapos y is 4. Ay, ito pala x, negative 3, tapos y is 4. Nandito yung angle mo. Nandito yung angle mo na yan. Okay? So, tama lang, 126.9. Okay? Next. Kabaligtaran naman. Kapag naman given yung cylindrical, tapos susolve mo yung Cartesian coordinates. So, magbe-base pa rin tayo dito sa nagawa ng na triangle. No? Yan. Diba, kukunin mo yung x. Diba, ito yung hypotenuse. Okay? Ito yung x. X. Ito yung rho. Ito yung pi. Ito yung y. So, syempre, in terms of y, sine, no? Sine of pi is equals to, di ba, opposite, di ba? Opposite over hypotenuse. Okay. So, y equals rho sine pi. Okay? Y equals rho sine pi. Pag naman cosine pi, di ba, adjacent over hypotenuse. Kaya naman, x equals rho cosine pi, no? X equals rho cosine pi, no? So, multiply nyo na lang. Still the same, z is equal to z. So, ganun, no? So, pag nakalimutan nyo mga to, no, basta tandaan nyo lang yung pagkakaayos nila dito sa, sa figure na yan. Okay? Na cylinder. So, next, yung relationship between unit vectors of Cartesian to cylindrical coordinates and vice versa. Okay? So, kinuha to doon sa XY plane. Okay? So, between XY plane, ito yung rho. Di ba? Ito yung rho. So, dito, yung A rho, yung tawag dito. Yung present, no? Dito yung A rho. Prenoject, yan. Prenoject, no? Di ba, sabi ko sa inyo, ang direction ng A pi, papunta dito. Kasi papunta sa, from positive x-axis doon, di pa ganun. So, with respect to this one, so, papunta dito. A pi yan. A pi, yung kanilang okay, A pi. Of course, sa kabila, it should be negative A pi. No? Yung projection niya. Okay? So, again, ang projection ng A rho, pwede rin dito. Ayan, ginaya lang. Okay. Tapos, yung AX, projection ng AX. Okay. So, lumalabas, yung AX kasi is sum ng, ito. A pi, ito. A pi din yan. Pi din yan. Ito, pi din yan. Okay? So, lumalabas dyan, ang length nito, no, from here to here, ang length nito, from here to here, ay A rho cosine pi, no? Yung AX yan ang kinukuha natin, no? Yung kabuuan ng AX. AX is equals to A rho times cosine pi.
Okay? Tapos, yung isang part niya, eto. Yan. That is equal to sin pi times negative a pi. So, negative sin pi a pi, no? So, ganito yun, no? Uh, okay lang siguro na makita nyo paano lang siya din-ride doon, kahit ito, no? And then the rest, ito lang naman yung kinuha dyan. AX tsaka AY. Tapos kung yung AZ pares lang naman talaga yan. No? AZ equals to AZ. Kung paano nyo madiderive yung A rho tsaka A pi, yun, bumultiply nyo lang to ng halimbawa ng ano. Halimbawa, bumultiply mo to ng sin pi. No? Tapos, i-add mo to. Then, ulitin mo lang, multiply mo naman ng cosine pi, tapos, i-add mo ulit. No? So, madiderive mo yung A rho tsaka A pi. So, tandaan nyo lang to, no? A rho, A pi, AZ. This is AX, AY, AZ. So, that product, no? So, sabi, yung AX daw, that is equal to cosine pi of A rho minus sin pi ng A pi. And AZ, 0 na yan. Okay? Walang AZ eh. And then, yung AY, that is equal to sin pi of A rho plus cosine pi of A pi. Then, 0 to. Then, equal yung AZ sa AZ. Then, 0, 0 dito. No? So, tandaan nyo lang. So, A rho is equal to cosine pi of AX plus sin pi of AY. And then, yung A pi, that is equal to negative sin pi of AX plus cosine pi of AY. So, ganun rin na. Alam nyo na rin dito. Okay? Para hindi na kayo malito-lito dyan. Pag isa-isahin nyo pa yan, malito kayo dyan. No? So, cosine. So, pag dinerivative mo yung cosine, di ba, negative sign. Derivative ng sine, cosine. The rest, 0, 0, 0, 0, 1. Okay? So, yan. Okay. So, pakita ko lang sa inyo paano nagkaroon ng transformation, no? Kasi, ito, vector A, pares lang naman yan. Vector A, vector A. Pwede mong i-transform yung vector A from cylindrical to Cartesian or vice versa. Cartesian to cylindrical. No? So, this one is in vector in rectangular coordinates and this one is the vector in cylindrical coordinates. Okay? So, kapag dinat product mo yung AX doon sa vector A, so, isa-isahin yan, di ba? Alam nyo na ang that product ng AY tsaka AX is 0, ganun din si AZ tsaka AX. So, lumalabas na ito lang yung madidistribute sa kanya. AX is equals to 1. No? So this one is AX. No? This one is AX. Yung component. So, yung vector A, that product with AX is AX. So, as well as that product of vector A to AY is AY. Yung unit vector AY, etc. etc. Okay? So, kung paano din nakuha yung component ng A rho, that is just a vector, that product with unit vector along row. Okay? So, and so on and so forth. Yung ganun din yung pi, tsaka yung component dun sa same. Okay? So, ano na to, no need na din talaga. Pinakita ko lang yung paano na-derive to, no? So, yung transformation ng Cartesian to cylindrical, Cartesian to cylindrical. Okay? So, let's say may given na Cartesian. I-convert natin sa cylindrical. Okay? And, ano ba yung ano natin dyan? Yung alam natin dyan is, yung AX na yan, class, it could be a functions of X. No? It could be a function of Y2. Yung AX na yan, component na yan, hindi lang constant yan. Pwedeng functions of X, Y, and Z yan.
Okay? Functions of x, y, and z yan. Okay? Yang a sub x, a sub y, a sub z. No? So, take note that etong ax, may equivalent yan in terms of cylindrical components. Okay? So, that is yung cosine pi a rho minus sine pi n. Ito yon, pinakita ko sa inyo kanina. No? So, hanggat mare, alam niyo yan. So, ax, ang gagawin natin, papalitan natin yung ax nito. Cosine pi a rho minus sine pi a pi. Okay? So, once na pinalitan na natin yan, ano na yan, okay na yan. Okay? Etong mga a rho, a pi, pagsasama-samahin lang natin. Okay? Tapos, di ba sabi ko sa inyo, yung ax, yung mga component na yan, may mga possibly functions of x and y. Ang nangyari dyan, okay, so convert natin everything, lahat ng Cartesian parameters doon sa cylindrical. So, gagamitin natin to. Cosine pi is x over square root of x squared plus y squared. Okay? Di ba kanina, ano yan? Yung x is equal to rho cosine pi, no? Rho cosine x equals rho cosine pi, no? Ay, pi. So, cosine pi is equal to x over rho. Eh, yung rho, kasi dapat given lang dito Cartesian. So, rho is also equal to square root of x squared plus y squared. That's why ganito yung pinakita ko sa inyo. Okay? So, galing lang dito yun sa x equals rho cosine pi tsaka y equals rho sine pi. Okay? And then, of course, z is still equal to z. Okay? So, kabaligtaran. Ganun din, no? Kapag galing naman sa cylindrical, i-convert natin into Cartesian. Take note, yung rho, may equivalent din yan in terms of unit vectors ng Cartesian. Ito naman yon. A rho is equal to cosine pi ax plus sine pi ay, no? Plus 0, no? As well as a pi and az. Okay? So, pwede nyo nang pagkatapos yan, pagsamahin nyo na lang yung unit vectors ng along x, along y, and along z. Okay? And ko-convert natin lahat ng in terms of cylindrical to Cartesian using this x equals rho cosine pi and y equals rho sine pi. Z is still equal to z. Okay? So, same lang yung ano nito, yung kanina na ito, yung statia. Pares lang yan. Okay? So, malaking bagay na to, itong table na to. So, finally, although, hindi nyo naman kailangan na din to, kasi, ang sinusolve lang din natin, yung sa ano, yung sa unit vector, yung equivalent nila. Okay, ano na lang yung magiging, ano nito, importance niyan. Okay. So, siguro, kapag tinanong, no, pag tinanong, specifically, no, ano ang equivalent niyan na arrow in terms of ax, ay, and pi. Ganon. Okay? So, yung component, pinahanap, no? Ganyan. So, yan yung equivalent yan. Okay? So, sinama ko lang. Okay? Pero take note, no? Para hindi kayo malito, no? Ito pa rin yon. Kasi tinignan nyo yung ano, yung, wait lang, So, cosine, negative sign, then cosine. Tingnan ko, parehas to. Alam ko parehas to. Ano ba, ginawa to arrow, no? Arrow. Ano ba, ito arrow. Check ko lang, ax cosine pi, yun din, di ba? Plus ay sine pi. Papalitan mo lang ng ano, papalitan mo lang ng malaki component yun, no?
Hindi na. Ano ba ito? AX equals cosine pi A rho minus sine pi A pi. Yun din yun. Ito rin yun. Okay, papalitan mo lang ng component. Example na tayo. So, let us transform the vector. Okay? Vector B into cylindrical coordinates. Okay? So, yung solution natin dyan. So, tatransform natin yung vector B into cylindrical coordinates. Sabi ko kanina, ano yung sinabi ko kanina? So, lalagay ko muna y ax minus x ay plus z az. Okay? So, tingnan nyo mabuti, no? Ito, ano to? By yan, di ba? Ay, bx yan. Yan yung component along x. Ito naman by. Ito naman bz. Okay? Kung anin nyo na mabuti, di ba? Etong y, okay, not necessarily should be an x, a variable of x, no? Y. Ito naman sa by, x, no? So, actually, kahit x, y, z pa yan, no? Halo-halo pa yan, doesn't pertain to a single variable here, no? That is a functions of x, y, and z, okay? Varying lahat, no? Okay. So, ilalagay ko sa cylindrical. So, that should be in a form like this. That is equal to B rho A rho, no? Tapos ito plus B pi A pi. Okay? And then yung last part B z A z. So, yun. Naniniwala ba kayo dito? Hindi naniniwala. Hindi naniniwala. Naniniwala si Kea. Kaya naniniwala ka dito? Hindi nga. Lalagyan natin sagot dito, ha? Okay. So, yung AX, AY, AZ, so, para hindi kayo malito, no? I-plot nyo na lang ulit ito. A rho, AY, A pi, AZ, no? Then this one, that product then, no? AX, AY, AZ. Dali ito, 0, 0, 1. 0, 0. Okay? This one is cosine pi. Okay, this derivative ng cosine, negative sine. Derivative ng sine is cosine pi. Okay. So, yan. AX is equal to, yung y, di ba, i-convert natin lahat into cylindrical. Ano ba equivalent ng ano? So, yung y, that is equal to rho sine pi. Okay? Yung ano pa, yung x is equal to rho cosine pi. Yan. Tapos yung z, still equal to z. Okay? So yung y, magiging rho sine pi. Okay? Tapos yung ax, okay? Ax is equal to cosine pi a rho minus sine pi a pi, no? Plus 0, az. Okay? Next, minus x. Minus x. Minus rho cosine pi, no? Times, ito naman, ay na. Ay is sine pi a rho plus cosine pi, okay? Cosine pi a pi. Okay? Mapapansin nyo, lahat yan nagiging ano na, cylindrical parameters na. Wala ka na makitang ano dyan, pang Cartesian, no? Plus z, still z, a sub z. Hindi a sub z pa rin. Yun pa rin naman yun, no? Okay, so, iyan natin.
pagsamahin natin lahat yung may arrow, no? Okay? May arrow, then A pi, then Z, A, Z. Okay? Kasi dito, dapat na ganito yung ayos niya, di ba? Ngayon dapat yung ayos niya, no? So, rho sin pi, multiply this, rho sin pi, cosine pi, arrow, di ba? Pero mamaya na, lahat muna ng may arrow. Saan ba yan? Eto pa, ito, minus rho cosine pi, no? Sin pi, arrow din yan. O, wala na. So, etong buong to, multiply by arrow. Okay. So, lumalabas, ito pala yung kanyang biro. Oh. Uy, uy, biro. Ito lahat, no? Yung biro. Okay. Biro. Okay. Totoo yan, di yan biro. Next. Minus. Minus. Diba ito, pag multiply dito, no? Minus rho sin pi. O, diba? O, squared yon, squared. Okay. Tapos, lahat ng may a pi, ito rin. O, minus rho cosine squared pi. Okay? A pi. Okay. Teka lang. Ganito, no? Ilalabas ko yung negative, tapos i-add ko na lang to. Okay? Ayan. Ilalabas ko yung negative, tapos add ko na lang to. Plus Z, A, Z. So, ilalabas ko nga rin sana yung rho pala, no? Anyway, tingnan nyo to, class. Di ba, magka-cancel ito? Tingnan ito. Parehas to yung rho sin pi, cosine pi, minus rho cosine pi, sin pi, no? So, this one, mag-0 yung biro na yan, no? So, yung B equals 0 to. So, walang A rho component. 0 times A rho, 0. Okay. So, minus rho, nilabas yung rho, sin squared pi plus cosine squared pi, no? A pi plus Z, A, Z. So, tignan nyo to, class, no? By trigo identity, so, Pythagorean identity, this one is equal to 1. Okay. So, B is actually equal to vector B in terms of cylindrical coordinates, that is just equal to negative rho A pi plus Z, A, Z. Okay? Tama ba? Na ano ba? Nasundan ba? Nasundan ba, class? Okay, good. So, ang sikreto diyan, class, ito ito ang sikreto diyan, no? Sikreto diyan. Okay. Tapos, syempre, in order para lahat ng Cartesian ma-convert, edi pati yung ibang variable na x, y, z, ito yung equivalent niya in terms of cylinder. So, papalitan nyo rin lahat yon. Para all in all, parameter lang ng cylinder yan. Para masabi na naka-cylindrical coordinates talaga. Naintindihan, class? Parehas lang to, class. Eto. Okay? So, in terms of cylindrical coordinates lang sila. Okay? Next na. O, i-convert naman natin to. Vector ulit. I-convert naman natin into Cartesian. Okay? So, vector, let's say, bahin ko na lang, color blue. Yeah. Parang masyadong, ano pa yung ano. So, yung vector C kasi, i-equal sa Z sin pi A rho, ano? Minus rho cosine pi A pi plus 2 rho Z A Z into Cartesian coordinates. That is, ilalagay natin sila sa ganito. That is, CX AX plus CY AY
plus CJ AJ. Ilalagay natin sila sa ganyan. So, in order, para makuha natin yan, i-rewrite mo na lang to para hindi ka na malito, no? A rho, A pi, A Z. So, that product in between nila. So, yun. Saan ba tayo? AY. Okay? AZ. So, dito ay cosine, no? Cosine. Derivative ng cosine is negative sine. Derivative ng sine is cosine. 001, 001. Okay? So, that, ito, papalitan natin. And, of course, yung equivalent, Z equals Z, of course. Yung rho, papalitan natin. Rho, that is equal to square root of x squared plus y squared. Tapos, kahit hindi nyo nakunin yung pi, ang kukunin dyan, cosine pi, at saka yung sine pi. So, again, galing to sa rho, x equals rho cosine pi. So, x over square root of x squared plus y squared. Yung sine pi naman, galing yan sa rho, y equals rho sine pi. So, y equals rho sine pi. Yung rho, that is square root of x squared plus y squared. Okay? Okay. So, C. So, ito na. C equals. Yung Z, Z pa rin. No? Z pa rin. Yung sine pi, y over square root of x squared plus y squared. And then, arrow. Yung arrow, di ba, ano siya? Cosine pi ax plus sine pi ay plus 0. Okay? So, plus, meron pa rin pi, no? Later on, papalitan natin to yan. Okay? Plus, sorry, minus rho. Minus rho, that is minus square root of x squared plus y squared. Cosine pi. Cosine pi is times x over square root of x squared plus y squared. Times a pi. Yung a pi, that is equal to negative sine pi ax. No? Plus cosine pi ay. Alright. Okay. Plus 2 rho square root of x squared plus y squared z. Ano yung az? Edi az. Ito, pwede na i-cancel to. Okay, isa pa. C equals z dot y over square root of x squared plus y squared. Ganito class, no? Pagkasamahin ko na yung ax, lahat ng may ax, so itong dalawa, no? Pero yung cosine pi, i-convert ko na rin. Cosine pi is x over square root of x squared plus y squared. Okay? Ax. Okay? Nasundan ba, class? Nasundan? Okay, good. Okay, thank you. Then next, ito. Negative x na lang to. Negative x times negative. So, positive x plus x sine pi. Ano yung sine pi? Times y over square root of x squared plus y squared. Ax. Okay? So, mamaya pagsamahin natin yan. No? Okay. Sige. Next. Ito naman. Yung mga ay. So, last. Z, y over square root of x squared plus y squared. Sine pi times y over square root of x squared plus y squared. Ano dito? Y. Ay. Then ito, negative x times this. So, minus x cosine pi times x over square root of x squared plus y squared. Ay. Then, plus 2z square root of x squared plus y squared
AZ. Ito, negative na to. Ito, positive pa rin. Z1. Basta tuloy ko lang muna. Okay? Ito, simplify pa tayo dito. Sige. Factor out ko yung common. XY. XY over square root. XY over square root of x squared plus y squared. Tapos dito, yung natira. Z over square root of x squared plus y squared. AX. Okay. Pinactor out ko to. Pares may XY, pares may square root. Okay, may natirang plus 1 dito. Okay. So, Z over plus 1. Okay. AY. Yan. Plus 1 kasi binactor out ko to dito. Okay. Tapos, ito naman, i-out ko yung y squared to x squared. So, wala. Ito lang yung ilalim. Plus. Ang ilalabas ko dito, yung ilalim na isa, 1 over square root. Ayan. 1 over square root of x squared plus y squared. Tapos, natira dito, that is z y squared over square root of x squared plus y squared. Minus x squared minus x squared. No? AY. Then, ito na to. Plus 2z square root of x squared plus y squared. AZ. Ayan. Last part, algebra na lang. No? Tawag dito. Nagsama ko lang yung ano. Pinactor out lang yung common. Ganun. Okay? So, AX pala to. Ano ba yan? Sorry. Pero, ang ano dyan, sikreto talaga dyan. Yung alam nyo tong part na to, ha? Malaking bagay ito. Kapag ito hindi mo ma-execute, mahirapan ka sa part na yun. No? Pati ito, yung mga ano, mga conversion yan. Okay? Mahalaga yung part na yan, ha? This time, ano naman, yung point lang, yung point. So, ano ba, convert niyo yung Cartesian coordinates, no? The given point. Okay? So, halimbawa ito, rho equals, pwedeng 4. Kahit di banggitin yung rho pi z, no? 4.4, no? Negative 115 degrees, and then 2. So, regardless, magiging ano kasi yan eh, familiarization sa inyo yan. Okay? Tandaan nyo, ang nag-iisang degree na nasa gitna, automatic yung cylinder yon. Okay? Kapag may 2 degree yan, spherical yon. Kapag walang degree, ibig sabihin, length lahat, that would be Cartesian. Okay? So, parang sinabi niya dyan, no? Cylindrical to Cartesian, no? Okay? Cylindrical to Cartesian. So, kapag ganitong given, kunin nyo lang yung conversion, yung equivalent, no? X equals rho cosine pi, di ba? Yung y equals rho sine pi, no? And then yung z still equal to z, okay? So, yung x equals to rho. So, naka-degree ka dapat dito, cosine of 100, negative 115 degrees, no? Ano yan? Tapos yung ito, 4.4, sine of negative 115 degrees. Okay? Then, z equals to negative 1.86. Okay. Negative 1.8. How about sa y? Negative 3.99. Negative 3.99. So, 2.
So, almost 4. Negative 4, no? So, magiging ano to, no? C negative 1.86, negative 3.99, at saka 2. Check natin. Negative 1.86, negative 3.99, z equals to. Convert natin to. Negative 3.1, tapos 2.6 and negative 3. Convert daw natin sa cylindrical. Okay? That is rho PZ. No? So, ano yung rho? Rho is equal to square root of x squared plus y squared. Okay? Then yung pi, arctangent of y over x. Ngayon, negative yung x, so mag-add ka ng 180 degrees. Okay? Yung z, equal pa rin sa negative 3. Anong value nito? Yung rho, taray, 4.05. 4.05. Yan. Yung, pi, ano yan? 140.01 degrees. Ayan. Na negative 3. So, therefore, D is 4.05, 140 degrees. And then, negative 3. Ayan. Yung sagot. O, dali lang pag ganito. Pag vector, mas mahaba kasi. Madaming ano eh. Ay, sige. Thank you, Clarice. Tama naman.